So, magandang gabi mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City. So, by the way mga kababayan, bumisita pala dito si Vladimir Zelensky, na presidente ng Ukraine. Humingi ng tulong bilang isang humayang Pilipino. Hinihingi niya ang uh, medical at ang United Nations support army. So yan ay hiningi na bilang tulong sa ating bansa. So ang ating bansa naman, so tayong mga Pilipino, tayo talaga naawa talaga tayo sa Ukraine. Kasi tingnan mo ang bahay ngayon ng Ukraine, yung siyudad nila wasak na wasak talaga mga kababayan. Yun ang pangyayari. Hindi katulad noong anong unang panahon na mag-war ay hantuhan talaga. Wasay, baril, pa ngayon hindi na, missile na, long range missile na. Kung aabot yan sa building dyan na matamaan, talagang bungkag talaga mga building na yan. So sa aking palagay, kawawa naman talaga si Zelensky. Kailangan talaga tulungan. Pero ito ay nagdepende sa isang presidente natin kung kaya ba niyang tulungan o hindi. So bilang peacekeeping forces, humingi siya ng tulong bilang peacekeeping forces para sa nation. So ang Pilipinas hindi naman siya makatanggi kasi member siya sa United Nations Peacekeeping Forces. Kasi yung kira noon sa Iraq, nandoon din ang ating mga Pilipino. Ganon pa rin, isang peacekeeping forces doon ang niya. So 100 sundalo ang nandoon, inilagay doon. So yun, isa siya sa mga presidente na bumisita dito sa ating bansa. So I hope kung ano talaga ang kalagayan ngayon. So tingnan natin sa mga video talaga, mga kaawa-awa talaga. So ang Ukraine ngayon, so ang ating lang ngayon ang tinitingnan ang mga tao doon. So ano na kaya ang pang-araw-araw nilang pangangailangan, pang-araw-araw nilang pagkain, tubig, lahat kinakailangan ng tao. So paano ka makapaghanap buhay na hindi mo alam kung sa anong balang tatama sa iyong building? So kailangan mo magtago. So ngayon ang pagkain, yun talaga mga kabayan ang pinakamahirap kapag mag-war na ang bawat bansa. Yun talaga ang ayaw ni presidente mangyari sa China at ang Pilipinas. Yun talaga ang ayaw ng gusto, ayaw ng presidente. Kasi tingnan mo, kung mag-war, so West Philippines, marami talagang barko dyan, malulunod talaga dyan. Marami talagang barko tatamaan dyan kapag mangyari yun. Kasi ang West Philippine Sea ay nasa gitna ng karagatan. So siguro kung mayroon mang bala na abot dito sa Manila, Cebu, kasi nandito rin ang mga kampo ng US bilang IDCA. So siguro yung una ang tatargetin. So paano natin mga mayan? Airport. Ibin Airbase diyan sa Mactan, Cebu International Airport. Tatamaan yan ng bala. Wala nang eroplanong lilipad dyan. So ito ang ating pinapalangin sa Panginoon na sana hindi mangyari mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan sa inyong suporta. Hanggang dito na lang. God is good all the time. God is good. Pa-subscribe naman mga kababayan. Like and share sa aking video. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Wala nang iba. Wala nang patumpik-tumpik pa. Subscribe na.